Washing over all I see, the people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna,
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, you've been held with me. From the moment that I wake till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am there, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I know you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Whoa. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. So good, this is running out, it's running out today. So good, this is running out, it's running out today. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. So good, this is running out, it's running out today. So good, it's running out, it's running out today. So good, it's running out, it's running out today. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. So good, it's running, and it keeps running out today. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of Okay, so isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid dito sa Pilipinas, at isang mapagpalang araw naman sa iba't ibang mga dako na kung saan ang tinig na ito ay nakakaabot sa iba't ibang bansa. So, salamat dahil sa oras nito muli po tayong
magsama-sama upang patuloy na sisirin ang bawat mga katotohanan na ito ay kinakailangan po nating malaman, na ito ay ating pong magiging matibay na sandigan, pundasyon ng ating patuloy na paglalakbay na matagumpay sa daigdig na ito, hanggang matawid natin ang daigdig na ito hanggang sa kaharian po ng Diyos. Dahil nais ko pong ipaalam sa inyo na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po ito isang bagay na ito ay parang competition, kundi ito po ay isang bagay na kailangan maging totoo tayong lahat. Dahil kung tayo po ay magkamali, ay sigurado po yung dating destiny natin bilang Gentile by nature ay sa impyerno po ang kahihinatnan. Kaya po, kailangan maging wise po tayo sa ating pong patuloy na pagkilala sa ginawa o sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, na ang bunga nito ay ating pong mapapakinabangan at ito po ay magiging kapangyarihan upang tayo ay lubos na makalaya at makamtan natin ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. Kaya buksan po natin ang ating mga kaisipan at dako po tayo sa katotohanan na ito. Hayaan natin na lumampas po tayo sa ating mga limitasyon. Okay? So, mula po sa 2 Timothy chapter 3, verse umpisang po sa 14 hanggang 17. King James Version. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, so truly furnished unto all good works. Father, thank you for this Scripture. I pray, dear God, to continue unveil, Lord God Almighty, all this written Scripture, lahat ng mga katotohanan nasa likuran nito, Panginoon, upang patuloy na masilayan po namin, at hindi lamang masilayan kundi ito, Diyos, ay magiging kabahagi ng aming mga buhay sa patuloy na paglalakbay po namin sa daigdig na ito hanggang sa uling panahon, Panginoon. Salamat po, even the presence of all your heavenly hosts na patuloy na kapiling po namin at gumagabay po sa amin, Panginoon Lord God Almighty, to protect us from every onslaught of the enemy, and even protect every word, O God Almighty, na ito ay mahahayag ng katotohanan na magkaroon po ng dakilang manifestasyon sa bawat buhay ng mga nakakarinig. I pray in the name of Jesus, the Son of the living God, na ang mga tinig na ito, Lord God, ay papasok at magmamanifest sa bawat mga buhay nang magkakarinig, Panginoon, na may kapangyarihan and deep conviction, O God Almighty. Salamat po, even your holy presence, higit sa lahat, Panginoon Lord God, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan, Panginoon, at malaya po kami to join ourselves together as one to stand into your holy presence all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ang ating pong tatalakayin sa oras na ito ay hinggil po sa the real purpose of the Scripture or the Holy Scripture. So, kailangan maalaman po natin ano ba ang tunay na layunin kung bakit ito ay nasulat ang Scripture. Ngunit bago ang lahat ay kailangan alamin natin ano ba itong Scripture. So, kung titingnan po natin, ito yung bumubuo po sa Hebrew Bible, na ito yung tinatawag na Torah. Ano po? Yung sa Torah po ay tatlong division po ang nanduroon. Yung the law, the prophets, and the writings. So, yung Old Testament, ito po yung binubuo ng Torah.
Yung Torah law, ito po yung 5 books of Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito po yung law. At yung prophets, ay ito po yung na-divide ng dalawa, the major and the minor prophets. So alam na natin yun dahil sa Biblia, makikita natin yung mga propeta doon kapag kung nagbabasa po tayo. At yung writings po ay ito po ay 11 books din po ito na bumubuo po sa Hebrew Bible na ito yung Torah at tinatawag na Torah. So ano ba ang ibig sabihin nito? Ang scripture, itong Torah book, ay ito ay nasulat for teaching and instruction concerning Judaism. So ito po yung malalaman na Latin, lahat ng mga bagay hinggil sa Judaism. Pero kung titingnan po natin, ito ay mga kasaysayan mula nung umpisa hanggang sa ang Panginoong Hesus ay pumunta in the cross of Calvary, na nung sinabi niya it is finished, ibig sabihin na yun na yung katuparan na sinabi ni Pablo that Christ is the end of the law. Is the end of Torah. Ang ibig pong sabihin noon. So, ibig pong sabihin na tayo bilang Gentile by nature na binabanggit ni Pablo in Ephesians chapter 2 verse 11 to 13 na tayo ay mga Gentile by nature, mga tao na hindi kabilang sa Commonwealth of Israel, mga tao na hindi po kabahagi doon sa mga tinuli, ipinanganak sa daigdig na ito, walang Diyos at walang pag-asa. So, dito po ay, kung babasahin po natin ito, bilang hintil, hindi po tayo kabahagi sa Torah law. Dahil ito lamang ay naka-address sa mga Israelitas. so, dito, kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus, kung babasahin po natin, doon sa Matthew, na ang sabi niya, hindi ako pumunta rito para i-abulis ang batas at ang mga propetas, kundi upang isakatuparan, to fulfill. Yung word na yon na sinabi ng Panginoon, wala tayong kinalaman doon. Dahil since na yung Torah law at Torah book ay ito yung history concerning yung pong paglalakbay ng mga Israelitas sa mundong ito. Kaya dito ay nag-violate sila. They transgress the law. Kaya makikita natin nung they transgress the law, kaya matagal na panahon after Malakay, nananahimik ang Panginoon sa kanila. About 400 years bago ipanganak ang Panginoong Hesus. So dito natin makikita na bakit ang sabi ng Panginoon na hindi ko iaabulis. Hindi ako pumunta para i-abulis itong law and the prophets, kundi upang isakatuparan. So, ibig pong sabihin na yung kanyang pagpunta in the day of regeneration, siya na po yung magiging daan upang yung binayolate ng mga Israelitas na batas
ay i-fulfill ng Panginoon in behalf of them. Yun po ang ibig pong sabihin. Pero tayo, wala tayong kinalaman concerning the law. Kaya kung titingnan mo yung sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 19, nang sabi niya, na kung ikaw ay sabi niya, ay nasa ilalim ka ng batas, ako ay nasa ilalim ng batas para mawin kita. Pero kung ikaw ay wala sa batas, ako ay dadako sa wala ring batas upang mawin kita. So makikita po natin na dito yung first journey ni Paul after na ma-encounter niya ang Panginoong Hesus. Doon sa daan patungo po sa Damascus. At dito po ay nabago ang lahat sa kanya dahil yung kaalaman niya concerning the law or the Torah law ay napalitan po ng gospel. Kaya nga nung sinabi ng Panginoong Jesus, it is finished, ibig pong sabihin na natapos na po yung Torah law. No? So doon sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary, doon na na-accomplish yung hindi po nagawa, natupad ng mga Israelitas concerning the law and the prophets, ay siya na po ang nagsakatuparan in behalf of them para sila ay ma-regenerate in the kingdom of God. Hindi po sa atin. Dahil after the law, ang pumalit po rito is the gospel of Christ. Ano ba ibig sabihin ng gospel of Christ? The gospel of Christ, ito yung sinasabi ni Paul, that it is the power of God for the salvation of those who believe, first for the Jews and second to the Gentiles. Ibig sabihin that the gospel of Christ is, the purpose is to demonstrate the reality of the truth sa bawat buhay ng mga tao na ito ay magpapasailalim sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kaharian. That is gospel. Pero itong binabanggit ni Pablo doon sa 2 Timothy chapter 16, nang sabi niya, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Alam niyo po, ito po ay sinasabi ni Pablo kay Timothy. Dahil si Timothy po ay ipinanganak na siya po ay sa family ng Christian Jew. Ibig sabihin na sila, ang kanilang pamantayan sa pagkilala sa Diyos is about the law of Moses. Christian Jew. Kaya lang nung natagpuan ni Pablo si Timothy, ay kanya pong ipinahayag at ipinaliwanag hinggil doon sa kanilang nakagisnan na tradisyon at ipinaliwanag niya yung hinggil sa pagpunta ng Panginoong Hesus, yung pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya si Timothy ay sumama kay Pablo. Sa kanyang pag-journey ay kasama po si Timothy sa kanya. At nakita niya ang lahat ng mga pangyayari na yun yung sinasabi ni Pablo kay Timothy, na ang sabi niya, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, affliction,
which came unto me at Antioch, at Iconium and Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. So, kaya sinasabi ni Pablo sa kanya, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scripture. Ito po yung nakagisnan ni Timothy dahil yung kanyang mga pamilya at mga lola, ito po yung kanilang mga pamantayan sa pagkilala sa batas ng Diyos. Kaya ang sabi niya, hindi ka na sabi, nang sabi po niya rito, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Kaya dito sinasabi ni Pablo, na all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, ibig pong sabihin na kung meron man tayong maririnig na mga kapahayagan na ito'y labag sa ating napag-aralan, kasi yung pong scripture or Torah law, nung dumating ang Panginoong Hesus dito, kanyang ipinahayag concerning yung tunay na kahulugan ng scripture. Pero ito ay conflict or against the interpretation of the Pharisees and the Sadducees. Kaya nagkaroon po ng hindi pagtanggap sa Panginoong Hesus. Dahil ipinapaliwanag niya yung tunay na kahulugan nun, pero itong mga bagay na ipinapaliwanag ng Panginoon, it is against the interpretation of the Pharisees and the Sadducees. Kaya ang sabi ni Pablo, ito ay gagamitin mo, sabi, itong doktrina, kasi pinipersecute na si Timothy. Yung mga lolo-lolala niya, yung pamilya, pinipersecute siya. At halos mangiyak-iyak at manghina na. Pero ang sabi ni Pablo, hindi ka na concerning about yung pong kaligtasan. Kaya ang sabi niya na yung scripture ay ibinigay, the inspiration of God is profitable for doctrine. Ano bang ibig sabihin ng profitable for doctrine? Ang profitable for doctrine, ibig pong sabihin na yung pong profitable for doctrine, ibig pong sabihin na ito po, kung binabasa mo ito, ito yung magbibigay sa atin ng lakas upang dalhin tayo sa tamang direksyon. Yun po yung profitable for doctrine. Magbigay sa atin ng lakas upang tayo ay dalhin sa tamang direksyon. Na ito yung sinasabi ni Pablo sa Galatians chapter 3. Na ang sabi po niya, but the Scripture has concluded all under sin, that the promise of thy faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Ito na po, but before faith came, we were kept under the law, under the Torah. Ang ibig pong sabihin, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore, the law or the Torah was our schoolmaster to bring us unto Christ. So ito yung sinasabi niya, profitable for doctrine, to take us in a right direction.
to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster or under the law or under the Torah. Na ito ay pinapakialaman natin mga hintil na hindi naman sa atin. Pinag-aaralan ito. So bakit kinakailangan? Kasi sa ating pong pagdadala dito sa daigdig na ito, marami kasi ang mapapahamak. Dahil sinabi ng Panginoon na mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Paraseyo. Mga libadura ng mga Paraseyo na kung hindi ninyo malampasan the righteousness of the Pharisees, pare-parehas kayo na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ano ba yung itinuturo ng mga Pharisees? Ito yung about the law, the Torah, na ito ay nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, hindi ko po sinasabi na nanggaling sa akin. Pero sabi niya, it is finished. So, yun yung katuparan ng sinabi ni Pablo sa Romans chapter 10 that Christ is the end of Torah, is the end of the law. Ibig pong sabihin, hindi niya inabulis pero na-fulfill yun through doon pagpunta niya sa cross, through dispensation of grace, ay na-fulfill niya ito para in behalf na kanyang mga bayan na Israel upang sila ay ma-regenerate na. Yun po yung ibig pong sabihin nun. Dahil tayo po, bilang Gentile by nature, hindi po tayo kabahagi sa batas o sa Torah law. Kaya nga sinasabi ni Pablo, basahin ko sa inyo Romans chapter 2, verse 14, hindi po ako ang nagsasabi. Yung kasulatan ang nagsasabi. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. So ibig sabihin na hindi sa atin yung batas, pero ginagamit natin ito, a law to themselves. Ay makikita nyo, yung the law of the land ay dito na po ibinatay, yung paggawa ng law of the land. Ginamit lang ito as the law for ourselves. Pero wala tayong kinalaman concerning yung pagkakahayag at pagkakasulat ng Torah law dahil yun ay text ito concerning Judaism. Kaya yun yung sinasabi ni Pablo na kung titingnan po natin, and profitable for doctrine. Pangalawa, for reproof. Bakit? For reproof. Ito ay pwedeng gamitin para sawayin ang bawat mga tao na nagtuturo ng salita, sinasabi salita ng Diyos concerning God, ngunit taliwas. Kaya kung titingnan po natin yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, na ang sabi niya, brethren, be followers together of me, and mark them which walk, so as you have us for an example. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Maraming mapapahamak. Itong mga sinasabi ni Pablo na dito, kung hindi natin sila sasawayin or reproof, marami pong madadamay, maraming mapapahamak. Ano po? Kaya maraming nagsasabi, Pastor, nang huhusga ka. Kapatid, hindi ako nang huhusga. Kaya merong nagsabi sa akin na sinasabi mo na sila ay mali. Hindi po ako ang nagsasabi na sila ay mali, kundi yung scripture po ang nagsasabi na sila ay mali. No po? Kaya nga kung ano yung nasa scripture, ito po ay ginagamit
for reproof, para sawayin ang mga tao na ito ay nagdadala ng kalikuhan upang ang mga tao ay ma-deceive sila. Yun po yung dahilan. Kaya nga sabi ni Pablo, for reproof. Bakit? Dahil yung panghuhusga ay hindi po yung pagsasabi mo ng katotohanan na galing po sa Scripture. Kundi yung panghuhusga ay yun yung bagay na kung nakita mo na mali ang yung mga kasama, mali yung mga tao na nakikita mo, yung kanilang ginagawa at pinabayaan mo at tinaliktaran mo dahil mali sila at hindi mo sinaway, that is, yun po yung tinasabi na hinusgahan mo sila. Kaya nga, hindi mo pwedeng iwanan, ituwid mo yun dahil marami pong madadamay na mga tao. Kaya makikita ninyo anong sabi ng Panginoon. Kung di nyo malalampasan ang mga katwiran ng mga Paraseyo, pare-parehas kayo, di makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba itong mga Paraseyo? Sila po yung nagtuturo about the righteousness of the law. Na ito yung Scripture. Righteousness of Torah. Ang ibig sabihin, marami po ang matadamay. Kaya ngayon makikita po ninyo, ang daming mga ginagawang mga seminar doon sa mga live videos concerning Torah book. Huwag kayong maniniwala at huwag kayong yayakap dyan kung gusto ninyong matawid ang daigdig na ito hanggang sa kalangitan. Dahil maliwanag po na ito ang sabi ng Panginoon kung bakit kinakailangan, sabi ni Pablo, bakit kinakailangan na sawayin ang mga nagtuturo nagdadala ng pagkabulag ng mga tao. Ang sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 3, andito po sa Biblia, hindi po ako ang nagsasabi. But their minds, ang sabi dito, 13, umpisan ko sa 13, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished, the Torah law. Na yun yung sinasabi ni Pablo in Ephesians chapter 2, verse 15, na through the cross, nung sinabi niyang it is finished, ibig pong sabihin, ang sabi ni Pablo, na he abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained ordinances. Ito yung sinasabi ni Pablo rito na ang sabi niya that Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Hindi nila nakita na yung kanilang niyakap na tradition ay na-abolish through the cross of Christ. Hindi po ako nagsasabi at hindi ko sinasabi na sila ay mali. Itong scripture po ang nagsasabi na sila po ay mali. Na ang sabi niya, but their minds were blinded, for until this day remained the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. So maliwanag po, hindi ko po sinasabi ito dahil naisip ko o nanggaling sa akin, kundi binabatay ko doon sa Scripture, doon sa kapahayagan ni Pablo, na hindi ninyo nakikita. Bakit? Dahil ang magaganda lamang ang pinupulot ninyo sa Scripture at ini-a-adapt ninyo sa iyong mga sarili at mga taong nakikinig, na ito yung sinasabi ni Pablo na ginagamit lamang a law for themselves dahil hindi naman sa atin ang batas. Kaya ang sabi niya, for correction, profitable for doctrine, for reproof, and for correction. Kaya may nagsabi sa akin na, nanguhusga ka, pastor.
Nanguhusga ako kung ang mga sinasabi ko ay hindi nakalakip sa kasulatan. Pero ito ay binabasa ko po itong scripture, itong Biblia, na siya yung humuhusga sa inyo at hindi po ako. For correction and instruction of righteousness. So, instruction of righteousness. Ano ba ito? Bakit kailangan? Kung titingnan po natin yung sabi ng Panginoon sa kanyang mga bayan, noong sumasama sa kanya ang kanyang mga disipulos, habang naglalakbay sila, habang nandito ang Panginoon, na ang sabi niya, mas mainam para sa inyo kung ako ay aalis. John chapter 16. Dahil kung hindi ako aalis, hindi darating sa inyo the Comforter. Pero kung aalis ako, darating sa inyo, and He will convict nor reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Ito yung sinasabi na righteousness, instruction of righteousness, na kung babasahin po natin, mga minamahal na mga kapatid, sa sinasabi po ni Pablo, ang sabi niya, Galatians chapter 2 verse 21, ang sabi niya, I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then, ito yon. For if righteousness come by the law, if righteousness come by Torah, ilalagay ko yun. Kasi yung law, yun yung Torah. Torah book. O Torah law. Kasi yung Torah law, that is the five book of Pentateuch, na maging ang mga Islam, ay dito sila bumabatay. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. So ito yung righteousness of the Pharisees, na kung dito tayo maniwala at magpasailalim about the righteousness of the Pharisees, then hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang daming madadamay. At ito yung taglay-taglay na kailangan ma-correct sa maraming mga papastor upang yung mga tao ay hindi sila madadamay. Yung pagkukorek ay hindi po ito yung pagkukondem sa kanila o paghatol sa kanila, kundi upang mai-correct yung kamalian, upang yung mahabang panahon na kanilang paglilingkod sa daigdig na ito ay hindi po masasayang, kundi magkakaroon po ng kabuluhan. Kaya po, ibinabasa ko lahat ito para hindi ninyo ako usigin na ako ay naghuhusga. Dahil hindi po ganyan, hindi po ganun po yung panghuhusga. Sinabi ng Panginoon, do not judge. Dahil kapag ibig kong sabihin yung panghuhusga, kapag yung isang tao ay nagkamali at iniwan mo, hinusgahan mo yan. Pero kung itinuwid mo at sinabi mo yung kanyang kamalian at hindi mo iniwan, yun po yung sinasabi na correction or reproof.
Kailangan maintindihan po natin. Kaya nga anong sabi ng Panginoon? Na kung sabi niya, may ialay ka sa aking altar, ang sabi niya, at naalala mo na meron kang nagawa o kabigatan sa iyong kapatid, ibaba mo muna at makipag-reconcile ka sa kanya. Saka mo dalhin sa akin yung iyong alay. Doon sa sumunod na versikulo, ang sabi ng Panginoon, na agree with your adversary quickly while you are yet on the way. Dahil kung hindi, sabi, dadalhin ka sa husgado at kung husgado, dadalhin ka sa kulungan. At hindi ka makakalabas doon until you pay the last penny. So ano bang ibig sabihin? Ito yung hindi alam ng marami. Pastor, mali yung kanyang ginagawa, kaya iniwang ko. Diba? Kung siya man ay nagkamali at hindi mo sinabi yung mali siya na ito ay nabatay sa scripture at iniwan mo, yun yung sinasabi na hinatulan mo yung tao o kapatid. Yun po yung ibig sabihin. Hindi mo kinurek. Hindi mo sinaway. Sinabi mo yung kamali pero iniwan mo siya. Yun yung panghuhusga. Kaya anong sabi ng Panginoon? Makipag-reconcile ka. Pastor, nagkasala siya Hindi. Dahil kung nagkasala man siya, hindi marapat na iwanan mo at lisanin mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, agree with your adversary, and your adversary ay yun yung pag-iwan mo, nagkasala ka sa kanya. Hindi lang sa kanya, kundi sa Diyos. Dahil yung pagsama-sama natin, maging isa sa presensya ng Diyos, tayo po ay nabubuhay, nabigkis na sa ilalim ng batas ng Diyos, the law of love. Kaya yun yung nabiolate. Doon tayo nagkasala. Bakit? Nagrebelde tayo. At hindi natin ikinurek. Iiwanan mo at sasabihin mo na ayusin lang namin ang aming kaisipan. Pagkatapos, umalis na. Hindi po ganon. Kaya nga anong sabi ni Pablo kay Timothy, huwag kang umiyak, tumayo ka. Sabi niya, at i-correct mo sila. Sawayin mo sila. Ituwid mo yung landas na kanilang tinatahak. Na hindi na doon sa righteousness of the law, but it is the righteousness of God by the faith of Christ. Yun po yung ibig sabihin. Ito po yung layunin ng Scripture, mga minamahal na mga kapatid. Upang malaman po natin. Kaya napakaganda nga yung sabi ni Pablo kay Timothy, profitable for doctrine. Ibig sabihin, nandun na yung kalakasan upang dalhin ka sa tamang landas. At kapag nadala ka niya sa tamang landas, hindi ka na nasa ilalim ng batas na yon. And that is switching into the presence of the risen Christ. So, ibig pong sabihin na hindi na po yung batas ang taglay natin. Na ito yung bumulag sa maraming mga Israelitas. Dahil sa kanyang pagkakabasa ng Torah law, lalo lang nabubulag ang mga tao. The Torah book. Kaya nga nasulat yun upang tayo, ang sabi ni Pablo,
kay Timothy, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So ito na yung pagdadala sa atin ng kaalaman to become wise unto salvation through Christ. Dahil through the Scripture, ito yung magdadala sa iyo. Pero kapag natagpuan mo the risen Christ, then wala ka na sa ilalim ng kautusan, which is the Torah book. Kaya inuulit ko po mga minamahal na mga kapatid, ang Torah book is intended only for Judaism. Kaya yung pagpunta ng Panginoon Jesus in the cross of Calvary, sa kanila po, sabi niya, na to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and to love your God, to love your neighbor as you love yourself. These two commandments, sabi niya, the law and the prophet is hung on these two commandments. Sa Israel po yun. Sa atin hindi. Dahil hindi naman tayo bahagi ng Torah law or Torah book. Kundi we are Gentiles na ipinanganak sa daigdig na ito, walang Diyos at walang pag-asa. Pero nagpapasalamat tayo dahil ibinukas ng Diyos ang pintuan ng kalangitan at ibinigay sa atin that divine amnesty upang tayo ay makamtan natin, maranasan natin yung pag-ibig na sinasabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Na ito yung maraming mga tao na na-miss ang lahat ng ito. Dahil kapag nakamtan mo ang pag-ibig ni Kristo, magiging mapayapa ka at kontento ka sa buhay. Pero bakit hindi nararanasan? Dahil kapag ang pag-ibig ng Diyos ni Kristo ay siyang magbibigkis sa ating lahat, yun na po ang daan na tayo ay dinala sa tamang landas ng katotohanan. Dahil tayo po ay magiging isa para sa Kanya. Alam niyo po ang problema na yung sinabi ng Panginoon sa Kanyang bayan nung bago pumunta in the cross of Calvary, na ang sabi niya na kapag kadumating the Comforter, He will convict the world of sin. Ibig pong sabihin na yun yung kakulangan kung bakit hindi nararanasan ng tao ang tunay na kahulugan o buhay ng pag-ibig ng Diyos. Dahil ang mga tao ay naging self-righteous dahil sa batas. Dahil sa paggamit sa kasulatan. Actually po, lahat ng mga kasulatan, maging dito sa mga epistles ni Pablo, ay nasulat yun. Hindi upang sabihin mo, ay para sa akin yan. Hindi po, dahil hindi mangyayari na para sa iyo yung binabasa, yung isinulat ni Pablo, until na matagpuan mo yung nagbago sa kanya, which is the manifestation or the indwelling presence of the risen Christ. Yung mga kasulatan na yon, ito yung bunga ng kanyang natagpuan when the Spirit of promise ay nagmanifest sa kanya. Kaya po nasulat niya lahat ito na katotohanan, na ito'y walang kamalian, na kinakailangan matagpuan din natin upang lahat ng mga kasulatan na ito magkaroon tayo ng katuparan sa buhay. Itinuturo natin
yung mga epistle ni Pablo. Pero tingnan muna natin ang ating mga sarili. Naiisa lang ang tunay na katuparan nito. Sa Philippians na nung sabi niya, chapter 3, na ang sabi po niya rito, But what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Yet doubtless, and I count all things but lost for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered to loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Kaya kapag itong mga sinulat ni Pablo ay inangkin mo, ibig sabihin, you win Christ. Pero, ang kailangan dito, kailangan ma-qualify ka doon sa kanyang, sa sinulat, kung paano niya napagtagumpayan ng Panginoong Hesus, nang sabi niya, lahat ng bagay na malaga sa akin ay ibinilang kong walang saysay. Sabi niya na ito ay pinagdusahan ko. Bakit? Dahil nung na-encounter niya ang Panginoon, nagpunta sa wilderness at doon nag-ayuno siya ng 40 days. Upang lamang madominate yung 5 senses niya na ginagamit ni Satan noong siya po ay isang parasiyo. At nangyari, kaya lahat ng kanyang sinulat ay ito yung buhay niya. Kaya ito rin yung layunin kung bakit ang Panginoong Hesus ay mag-enthrone in order na kanya pong iukit sa atin His epistles na tayo po yung magiging ebanghelyo ng kaharian, the gospel of the kingdom. Yun yung problema. Dahil ang tao sasabihin, wala naman akong kasalanan. Hindi ba? Nagbabasa ako ng Biblia, nananalangin ako, pumupunta ako sa kapilya. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, iisang kasalanan lang ang kailangan malaman natin. Ay yung kasalanan na yun ay yung pagiging karnal. Kahit nasabihin po natin na revelation ng Panginoon sa akin pero karnal ka, kapatid, usigin mo dahil hindi magpapahayag ng Diyos na ito ay magiging dual ang iyong buhay. You cannot serve two masters. Marami tayong masasabi hinggil sa nababasa natin. Napakadali na sabihin ang lahat ng magagandang bagay. Pero ang magiging katotohanan nito ay yung manifestasyon sa ating buhay kung paano mo natanggap the grace of God. Kaya po hindi nararanasan. Bakit? Dahil ang problema kasi, hindi natin masasabi that we are guilty, na tayo ipinanganak under the kingdom, under the law of sin. Kasi wala pa, kung hindi mo masabi that you are guilty, you are not qualified to receive yung buhay na kay Kristo. Maaaring sabihin mo, Pastor, mabait ako, nagbibigay ako ng mga tulong, nagbibigay ako ng mga limos sa mga tao. Kahit na anong ginagawa mo, kapatid, kahit na nagtumutulong ka, as long as na hindi mo pa natagpuan, nagkaroon ng kaganapan, yung pong manifestation ng the spirit of promise is still, hindi ka pa nagkaroon ng ugnayan sa Diyos. Dahil once na tayo po ay kahit na anong ginagawa po natin, compare sa mga lasenggo at mga taong mga magnanakaw, pare-parehas din tayong lahat na namuhay at ipinanganak under the law of sin.
kailangan matanggap po natin na tayo po ay guilty on that, sa kasalanan na yan, being a carnal. Dahil kung hindi ka guilty, then Jesus will never give yung hatol sa iyo na bigyan ng buhay. Kaya nga hindi sabi ng Panginoon, huwag kang hahatol. Dahil pare-parehas lang tayo na biktima sa daigdig na ito, whether na mabait ka or masama ka. Under the law of sin, we need na magkaroon po ng ma-establish yung pong connection natin sa Diyos, that there is only one way na tayo po ay magiging kabahagi or tayo po ay nag-establish yung connection natin sa Diyos. It's the only way, yung pong katuparan, yung pangako ng Diyos kay Abraham concerning the spirit of promise. Yun lamang po, mga minamahal na mga kapatid. If you do not humble yourself before the presence of the living God, at kung inasabi ng Panginoon, kung sinabi mo sana na hindi mo ako kilala, makikilala mo ako. Pero nung sinabi mo na kilala mo ako, di mo na ako makikilala makailanman. So, yun po yung karamihan sa mga self-righteous na mga tao. So, kinakailangan po natin na isuko ang ating sarili. At dito, pwede nating gamitin the scripture para ma-correct ang mga tao na nasa maling landas, para masaway sila at magkaroon po ng direksyon, tamang direksyon through the sound doctrines and the righteousness of God that shall be revealed upon them through Christ. So yun lamang po, kaya ko po tinakal ito dahil marami pong mga papastora na kung ito ay binabasa at tinuturo ko ito, sasabihin na nang huhusga ako. Sasabihin na sinasabi ko na mali sila. Pero tandaan nyo, binasa ko itong lahat, yung pong scripture kung bakit nasabi ko yun, hindi dahil sa aking kaisipan at interpretation, pero maliwanag po yung kasulatan na siya po ang nagsasabi na mali kayo at siya yung naghuhusga sa inyo at hindi po ako. Pasensyahan po, pero kinakailangan kong sabihin ito at ituro alang-alang sa ikaliligtas ng maraming mga tao. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, mahal ko kayong lahat at salamat po sa pagkakataon na ito at patuloy na makipag-ugnayan kayo sa Panginoon. Kapag matulog kayo, kausapin niyo siya at isugo ninyo ang inyong sarili at ipagamit ninyo ang inyong mortal na pagkatao as His tabernacle, the throne of His presence here on planet Earth. Yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po'y manalangin. Father, we thank you for this day. Thank you, Lord, for the word. I pray, O God Almighty, that all these realities ay ito, Diyos, ay patuloy na magbigay conviction sa aming lahat upang bitawan na namin, Panginoon, ng karunungan ng tao, kaalaman ng tao, interpretation ng tao, hinggil po sa Tura book, Panginoon, Lord God, at kami ay gamitin mo, Panginoon, Lord God Almighty, being your gospel, O God, to show forth the reality and demonstrate all the reality of the truth. Lord God, sa mga paningin ng lahat ng mga tao, at ito, Diyos, ay papakita, Panginoon, Lord God Almighty, na kami ay, we are standing, Panginoon, as a witness, Panginoon, sa iyo, ngayon at magpakailanman. Father, we thank you, we give you praise, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.